Naku, lagot na. Pinaiimbestigahan at pakakasuhan ang magkapatid na Remulla, Marbel, Torre sa Ombudsman. Aba, matindi. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung katatapos lang po na press conference, yung continuous po na mas malawak na hindi na po initial, no? Yung... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Siyempre, supportahan natin ang channel ni Sir Badong Aratiles. Bisitahin niyo yan mga katunay. Pagpatuloy natin. Mga updated na mga panimulang anong tawag doon? Pamamahayag. Kasi hindi pa po official yan na meron pa po kasing gustong i-hearing si Senator Amy Marcos. Pero yung kahilingan po natin sa kanya na magrekomenda na makakasuhan ay mukhang eto na po, no? Kaya bihira ko pong purihin si Senator Amy Marcos kasi sabi ko nga kung wala rin lang pong i-rekomenda si Amy Marcos na makakasuhan, bali wala rin po ito. Pero ngayon po, nirekomenda po ni Amy Marcos sa ombudsman na imbestigahan ang dalawang magkapatid na Remulla, si General Maril, si General Torre, at kasama po si Ambassador Lacanilao, no? So dito pinapakita ni Senator Amy talaga na talagang desidido talaga siya sa ginagawa niya. Siyempre hindi pa rin mawawala yung mga side isip ng ibang mga tao sa kanya na siyempre ginagawa lang to dahil mag-e-eleksyon. Hindi pa rin mawawala yung ganyang mga katanungan, yung mga ganyang paghihinala. Tsaka may mga tanong pa dyan na di kaya kapag pag nanalong senador uli si Senator Amy, di kaya biglang magbago ang ihip ng hangin? Baka mamaya matigil na yung ganyang-ganyang investigasyon na yan, yung mga ganyan-ganyan siya sa pagiging agresibo na ganyan, na pag-imbestiga sa kanila. No? Nakakasuhan sila ganyan-ganyan. 'Di ba? Baka mamaya matigil. Ngayon, kung itutuloy niya naman talaga yon kahit manalo siya bilang senador, kung talagang ipagpapatuloy niya kung ano yung nasimulan niya ni Senator Amy, sigurado maraming bibilib talaga sa kanya. Lalong-lalo na siyempre yung mga nagmamahal kay Tatay Digong. 'Di ba? Pero ano talaga to talagang banggaan Banggaan talaga to. Parang ang nangyayari dito, siyempre mga tao ng utol niya yan 'Di ba mga tao ng utol niya yan? Kumbaga, parang ano na to? No? Parang dito inakikita natin na medyo alam nyo na. Ganyan. Pero kasi pumasok sa chismis. 'Di ba? Pero narinig ko nga doon sa isang interview kay Senator Amy na talagang yung sinabi niya yung mga magiging kaso, yung mga pwedeng maging kaso nila. No? Kung sakasakali. Dahil sa pagkakadala kay Tatay Digong. Nako. Ayan ang sinasabi ko Kayo naman kasi. 'Di ba? Kasi talagang 'di ba hindi rin nila masyadong naisip yung ganun. Kasi bago ka kasi kumilos ng ganun, iisipin mo muna ano ba yung magiging ano ba magkahihinat na neto kapag ginawa natin to. Siyempre baka mamaya tayo maapektuhan. 'Di ba? Mga ganun sana. Pero kung inisip nila yun, wala sanang problema. Kung talagang alam nila nga, sinasabi ko nga, kung alam nila sa sarili nila na tama yung ginagawa nila o yung ginawa nila nung panahon na yon, nung araw na yon, sana kung ano pa rin yung pinaniniwalaan ng mga tao, yun pa din ang ginawa nila. Na kung kinakailangan idaan dito sa proseso dito sa atin si Tatay Digong, sana dinala na lang nila. Dito na lang nila muna inano para hindi nagkaroon ng issue. Kaso ayan parang ayun talaga ang nagiging issue sa kanila na yung pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC. Yun talaga, parang hindi mo na dinaan dito. Yun yung yun yung tinatanong sa kanila Yun talaga yung nagiging ugat ng usapan talaga. Lacanilao. Yan po yung mga initial na pinimbestigahan at posibleng pinakakasuhan. Depende po sa investigasyon. Neto po. Sa totoo lang po, ngayon lang po ako aamin. Alam ko po yan, si Amy Marcos manggagamit,
si Amy Marcos, yan po ay ginagamit na lang po. Pero kung ganito naman po lahat ng manggagamit, no? Kung ang lahat ng gagamit ay katulad ni Amy na mag-expose po ng mga katiwalian ng gobyerno, okay po ako rin sa manggagamit na ganyan kaysa naman manggagamit na tokis-tokis lang, wala naman pong binibigay na prueba. Kasi parang nakikita natin kay Senator Amy rito, talagang pinapakita niya na labag sa loob niya yung mga nangyari, lalong-lalo na yung kay Tatay Digong. Siyempre, siguro nandudoon yung umiiral kay Senator Amy yung utang na loob. Yung ginawa ng mga Duterte kahit papaano sa kanila. Although, sige, silipin natin yung isang butas na minumura ni Tatay Digong si PBBM. Nagsasalita ng hindi maganda si Tatay Digong kay PBBM. Pero meron ding parang pinaguhugutan din si Tatay Digong. Kaya din siya nakakapagsalita ng ganun. At kung meron ding nasabing hindi maganda si Tatay Digong kay PBBM, talagang parang syempre parang tingin ko kasi naapektuhan si Tatay Digong sa nangyari kay VP Sara. Pero kung si VP Sara naman siguro ay hindi nangyari sa kanya yung ganyan. At talaga halimbawa pinagtanggol siya ni PBBM. Parang parang dinipensa, parang pinanindigan kita dahil magkasama tayo sa iisang team. Kumbaga, siguro walang mangyayaring mga ganitong issue. 'Di ba? Kaya talaga parang si Tatay Digong is talagang parang kumilos talaga, nagsalita talaga. Syempre alam naman natin si Tatay Digong kapag nagagalit kung hindi ka sanay sa mga sasabihin niya, talagang iisipin mo, napakasamang tao naman ito kung magsalita. 'Di ba parang ganun? Pero kung ikaw sanay ka talaga, kasi dati kahit mayor pa siya, ganun na siya magsalita. Ganun talaga siya kabarumbado magsalita. No? Alam po ninyo, maganda po yung press ko ni Senator Amy Marcos. Dahil ini-expose niya po mismo yung mga tauhan ng kanyang mga kapatid. Siyempre, reasonable po yun, no? Na hindi niya po didiinan yung kanyang kapatid. Ang gusto niyang diinan, yung pong mga nakapaligid, lalong-lalo na yung tinatawag niyang lulong. Diba? Sabi nga ng isang reporter, taga-media, na talagang, alam niyo po yung media, halatang halata Pag nanood po kayo ng press conference, halatang halata po yung media natin na mga pro-BBM talaga no? Sila po yung tagapagtanggol Parang lahat na nagtatanong kay Amy, pro-BBM lahat no? Sabi po ni Senator Amy, talagang whole of government approach to. Ayun nga parang hinahanap sa kanya yung parang hinahanap kay Senator Amy yung bakit si BBM hindi mo sinasama sa ganito? Di ba? Nagsalita siya yung mga maaari maging kaso ng mga nasangkot doon kay PRRD. Di ba? Para sa akin kasi parang di ba? Parang may immunity pa kasi presidente pa si si PBBM. No, parang ganun pa. Yun nga, marami kasi nagtatanong tungkol kay Senator Amy, bakit hindi yung kapatid mo ganito, ganyan, ganyan? Di ba? Kasi hindi niya rin parang di ba? Tama ba ako mga katunay? Merong immunity yung presidente. Ang alam ko kasi niyan, pagkatapos ng termino niya, parang kung meron man siyang naiwang mga kaso o ikakaso sa kanya, dun parang bubuhayin yun. Dun siya hahabulin kasi parang wala ka ng immunity nun. Tama ba ako mga katunay? Correct me if I'm wrong. Ayan, lalong-lalo na syempre yung mga nakakaalam sa politika dito. Di ba? Syempre hindi naman tayo nagdudunong-dunungan. Nagtatanong din tayo sa inyo. Di ba? Para kumbaga nag-share tayo ng mga kaalaman natin dito. Para syempre may matutunan din ako, di ba? Simula po yan, simula nilang biyahin. Nung binira po ni Duterte. Pero hindi po Ang nagsimula pong bumira, ito sila Martin. Kung matatandaan niyo po, binanatan po si BP Sara agad-agad dyan sa confidential fund. Hanggang ngayon, yan pa rin ang binabanat Yung paulit-ulit lang. Doon talaga kasi nagsimula yan Diyan sa confidential fund na yan. Simula dyan sa confidential fund na yan, umusok ng umusok hanggang sa umapoy na ng umapoy. Marami ng taong nadamay, marami ding taong nasangkot. 'Di ba? Kasi talagang sinasabi ko, ayos naman talaga yung unit team nung mga panahon na magkasama pa si BBM at saka si VP Sara. Wala ka naman talagang nakikitang problema. Kaso nga lang syempre, may mga dumating na ganon, kaya biglang nagkaroon ng problema. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin, coincidence. Diba? Diba? Kasi sinasabi nga din ng iba simula nung dumating yan si ganito, ganyan, nagkaganto. Kasi kung pagkukumparahin mo, yung nangyayari ngayon,
sa nangyari nung eleksyon. 'Di ba? Kasi ang nangyari nung eleksyon, hindi yung para masabi mo na, tapos na eleksyon, okay na, wala na tayo. Galit-galit na tayo. 'Di ba? Kasi pagkatapos ng eleksyon, ayos pa sila eh. Si VP Sara at si BBM, nagkakaroon pa sila ng teamwork. 'Di ba? Hindi dumating yung parang pagkatapos ng eleksyon, wala nang pakialamanan. Hindi pa ganun. Nagkakaroon pa sila ng teamwork, 'di ba? Nagpunta pa si BBM sa ibang bansa. Tapos si VP Sara parang nag-take over, 'di ba? May ganun. Ayos pa sila. Tapos pag nakikita sila, nagbibiroan pa sila, okay pa sila. Kaso nga lang talaga, yung lumabas, yung confidential fund na yan dyan. Nagka-problema dyan sa Kamara. At isa pa, nung lumabas din yung survey noon, nung presidential survey, nung nakikitang number 1 si VP Sara sa mga presidential survey, doon na lahat talaga nagsimula. Doon na talaga lahat naging ugat. Kaya lumawak ng lumawak. Kita nyo, di ba, ang daming nadamay. Hanggang si Tatay Digong napunta na sa ICC. Tapos si VP Sara napunta na sa gusto nang ipa-impeach. Di ba? Ang layo na ng narating niya mga issue na yan. Ng epekto sa tao, paulit-ulit lang yung pagbira. Whole of government approach po. Nakita nyo naman, may Quadcom, may Tricom. Nakatutok lang po yan, no? Nakatutok lang po yung lahat ng mga investigasyon na yan. Laban po sa mga Duterte. Kung hindi pa rin po kayo naniniwala na plano po yan laban sa Duterte, ano magagawa natin? Di ba? Ang point lang po, sabi ko noon, walang silbi to kung wala pong mga rekomendasyon na ipakulong. Kayo, nananawagan na makulong sana, makulong. Ito po, totoo po to, hindi po pwede itong i-ignore ng ombudsman. Pag galing po sa Senate, sabihin po ng Senate na imbestigahan nyo yan dahil may mga napuklasan kami. Iimbestigahan po nila yan. At sino po, ayon kay Amy Marcos, yung nagsabi na meron silang mga nilabag. Ang linaw po ng sinabi si Justice Adolf Ascuna. Okay, sa madaling salita po, may pananagutan po itong magkapatid na Remulla sa batas po ng Pilipinas. Si Marvin, si Torre, isa po ni Senator Amy Marcos. Ayan po. At saka sila Kanilaw pala. Di ba? Binabalik-baliktad nila yung batas ng Pilipinas para umayon po, para madakip lamang si Tatay Digong. Lahat po to para po wasakin, durugin ang mga Duterte. Kita nyo talaga, no? Sa nangyaring to kay Tatay Digong is talagang naging malaking issue. At naging malaking issue siya na hindi talaga maaaring makalimutan. 'Di ba? Kasi nga syempre alam naman natin si Tatay Digong may pundasyon na yan eh. 'Di ba? Hindi lang basta-basta pangalang Duterte lang yan. 'Di ba? Ang mga Duterte kasi, alam natin, sinasabi ko, may pundasyon na sila. Kaya kung sakasakaling may mangyari sa kanila na ganyan, siguradong may mga taong aalma. Dahil alam naman natin na hindi lang naman maliit na tao ang mga Duterte. Yung tipong hindi naman kilala yan, hindi naman papansinin. Kasi kung hindi kilala ang mga Duterte, hindi rin para pansinin sila sa ganyan. 'Di ba? Kaso nga lang syempre, alam nyo naman na para sa big fish, itong pangalan na to. At alam naman natin na marami talagang taong sumisimpatya sa kanila. 'Di ba? Nakita nga natin yan, naging presidente si PRRD, naging vice president si VP Sara. Kung mahina yung sumusuporta sa kanila, hindi sila magkakaroon ng mga ganong klaseng posisyon. Kaya nung nangyari sa kanila to, talagang may mga lumabas na supporter nila, na solid supporters, na hindi naman kokonte, talagang napakarami talaga, na talagang nakikisimpatya sa kanila. Kaya etong issue na nangyari kay PRRD, hindi talaga mababaliwala, hindi mabubura sa isip. Bagos, no? Bagos, talagang ganyan ang mangyayari. 'Di ba? Kung may mali ka talagang nagawa, yun talaga ang magiging butas sa'yo. Kaya nga sinasabi ko kanina kung alam nila sa sarili nilang tama yung ginawa nila sa pagkakadakip kay PRRD at pagdadala sa ICC, kung alam nila sa sarili nilang tama, sana inisip muna nila kung ano din yung tama sa paniniwala ng mga tao. Kung ginawa nila yung sa paniniwala ng mga tao, kung ginawa nila yun muna ang ginawa nila, hindi sana magkakaroon ng ganitong klaseng issue. 'Di ba? Kung dito muna sa Pilipinas yan ginawa, walang ganitong issue. Malamang ko hindi magkakaroon ng ganitong stressful na problema. 'Di ba?
Ah, hanggang po sa makarating sa akin. Wala tayong magagawa. Alam niyo po yung mga mastermind, panghuli po yan. Siyempre po, una pong nakakasuhan yung mga galagalamay. Totoo naman po, alam nga naman ituro nila. Pero nila kung may magturo dyan sa mga mastermind. O at least, meron po tayong nakikita na mastermind? Sino ba naman yun? pinaiimbestigahan sa ombudsman. O, tandaan niyo po, pag ang ombudsman po biglang in-impeach, alam niyo na. Di ba? Alam niyo na kung bakit. O, yan na lang po yung mga inaasahan natin. Kung unahan nila impeach yung ombudsman bago sila imbestigahan. Alam niyo na kung bakit. Talagang sama-sama na po lahat. Wala na talaga. Ang mga huling inaasahan natin, Supreme Court, Ombudsman, napakasarap pong panoorin. Parang yun na lang talaga yung inaasahan na magiging takbuhan ng katotohanan. Parang gano'n na lang. Kapag nawala pa yon, wala na. Walay na. No? Na yung naipapaliwanag po sa atin, bakit ba nangyayari ito? Bakit in-impeach? Yan pala, sama-sama po yan. Yan po ay lahat ay plano para pabagsakin ang mga Duterte. Ngayon, ganda po ng paliwanag ni Senator Amy. Wala akong pakialam kung kayo man ay magalit sa akin dahil ako po Duterte na ako. Wala po akong itutulak sipain sa Duterte. Lahat po yan, kandidato ko. Apollo Kibuloy, Bongo, Senator Bato, at saka Dres, no? Ngayon po, kung kayo po ay hindi nasisiyahan. Ako magdadala ako ng listahan, baka makalimutan ko eh. Pwede naman magdala ng listahan, no? Pag bumoboto, di ba mga katunay? Ginawa po ni Senator Amy Marcos na nilalantad niya yung gobyerno ng kanyang kapatid. Sabi nga ng isang reporter, hindi niyo po ba naiisip? Alam mo talagang tagapagtanggol ni BBM eh. Hindi niyo po ba naiisip na totong si nadidestabilize po yung gobyerno? Ano sabi ni Amy? Wala tayong magagawa. Yan ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay yan ang sinasabi, no? Anong magagawa natin? Sabi nga po ng pantas na Pangulo. Pero mabigat, no? Mabigat yung nangyayari na to. Diba dati, sinasabi natin, si Senator Amy parang lumalagay lang sa gitna. Nagiging masyado siyang tahimik. Siyempre, hindi siya nakikialam sa nagiging away ng Marcos tsaka ng ng mga Duterte. Kasi siyempre, kaibigan ni Senator Amy si VP Sara, kapatid niya si BBM. Ngayon, parang sa nangyayari ngayon, parang eto na ba, nakapag-isip na ba si Senator Amy kung sino talaga yung kakampihan niya? Parang ganun ba yun? Parang pinag-aralan niya lang lahat ng pwedeng maging senaryo. Kasi di ba lumabas siya sa alyansa, di ba? Lumabas siya doon. 12 sila, kasama siya doon. Siguro parang parang sa isip niya na binibigyan ko muna ng pagkakataon to, baka walang Kaso nga lang talagang naging ganto na si Senator Amy simula nung si Tatay Digong dinala sa ICC. Parang doon siya parang doon na siya umapoy. Parang ang nangyari, parang lahat ng pasensya ko parang naubos na. 'Di ba? Parang ganoon. 'Yun ang kay Senator Amy, yung naging meet siya para sumabog siya ng ganyan. Magagawa natin. Yan po eh. Wala tayong magagawa. Alam niyo po, pinagpapauna ko sa inyo. No? Hindi po ako makamarcos. Pinagpapauna ko sa inyo. Na si Amy po, isa po ako sa una nagbansag na mangga yan. Mangga po si Amy. Hindi ba pwedeng yung mga manggagamit, gamitin din natin laban sa kanila? Nagpapagamit na itong manggagamit para gamitin natin. Tatanggihan pa natin. Siya na yung nag-i-expose. Kumbaga lumalapit na yung palay sa manok, bakit hindi mo patutukain? Parang gano'n. Dahil sa panggagamit niya, gusto niyang manalo, ini-expose niya yung kanyang katiwalaan sa kanyang mga kapatid. Bakit hindi natin gamitin ng mga manggagamit? Kung ang katotohanan po, ang sinasabi niya para makakuha ng boto, bakit hindi natin tatanggihan natin gamitin? Sa tingin niyo po ba mali yung sinasabi niya? Tama yun. Ano po ang nakakatakot sa katotohanan? Proud nga tayo sa war on drugs ni Tatay Digong. Dahil yun ang katotohanan na nagpatahimik sa bansang Pilipinas. Proud nga tayo. Hindi nga natin dinidinay. Sinasabi nga natin, ngayon kung may napatay, pero hindi 50,000, hindi 20,000. Proud nga Grabe tayo. naman kasi yung 30,000 na yun. Halatang kwentong barbero na lang yun. Sa war on drugs, yan pa, hindi tayo proud dyan sa ginagawa ni Amy. Ngayon kung manggagamit si Amy? Di gamitin din natin yung mga sinasabi. Kasi kumbaga parang dito parang tingin ko bumabawi si Senator Amy sa mga nangyari. 'Di ba? Syempre,
Unang-una, parang naiisip niya siguro kundi dahil sa akin kasi ako pa yung nag-udyok eh. Parang nananahimik yung mga Duterte sa Davao. Ako pa kasi yung nag-ano eh. Diba? Kasi wala naman talagang plano tumakbo si BP Sara. Wala naman talaga. Parang gusto na nga ng mga Duterte pagkatapos ng termino ni PRRD, gusto niya na bumalik sa ano eh. Sa Davao eh. Diba? Kaso nga lang, eto na. Diba? Nangyari yung nilapit niya nga yung utol niya kay BP Sara. Tapos ganyan-ganyan. Tapos biglang nagkaganito na hindi niya rin siguro inaasahan. Ayun na. Diba? Parang eto siguro bumabawi. Maaring bumabawi siya, pero hindi pa rin talaga, no? Hindi pa rin mawawala talaga yung mga magiging negative na feedback sa ginagawa ni Senator Amy. Hindi pa rin mawawala yun. Meron pa rin mag-iisip ng mga na hinala sa kanya. Sabi niya, laban sa kapatid niya, laban sa gobyerno ng kapatid niya. Oh, di po ba? Yan yung sinasabi natin. Ngayon po ay battle of propaganda. Kung si Amy Marcos, na alam nating manggagamit, kaya nga manggatawag natin dyan, ay ine-expose niya ang katotohanan. Bakit po tayo takot sa katotohanan? Ha? Kailan po nakakatakot ang katotohanan? Ang katotohanan po hindi nakakatakot. Ang katotohanan po ay niyayakap. Yung sinasabi nilang toxic si BP Sara, nagmumura. Yes. Minura si Chua, anong klaseng vice president yan? Niyayakap natin ang katotohanan. Hindi ba? Hindi ba maganda yan? Huwag kang matakot sa katotohanan. Oo. Huwag mong i-deny. Ang katotohanan. The truth will set you free. Parang ganun. Katotohanan. Totoo na yung sinasabi ni Amy Marcos. I-deny nyo pa dahil sa Marcos. Mali ba yan? Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.